Maligayang pagdating sakay sa lumulutang na lungsod ng pinakamahusay na US Navy. Isang lugar kung saan ang bakal ay sumasalubong sa dagat at kung saan ang tungkulin ay hindi tumitigil kahit na sa panahon ng bakasyon. Ngunit ano ang mangyayari kapag ang libu-libong mandaragat ay milya-milya ang layo sa kanilang tahanan sa araw ng Pasko? Malapit mo nang malaman. Mula sa maligaya ng mga kapistahan at mga palabas sa talento hanggang sa pagdating ni Santa sakay ng helicopter, ang Pasko sakay ng isang aircraft carrier ay hindi karaniwan. Ito ay isang pagdiriwang ng pagkamalikhain, pakikipagkaibigan at diwa ng Navy. Samahan kami sa aming pagsisid sa mga nakagaganyak at hindi malilimutang mga paraan na ipinagdiriwang ng mga mandaragat ang Kapaskuhan na milya-milya ang layo sa bahay, ngunit hindi malayo sa diwa ng Kapaskuhan. Disyembre na at sa isang lugar sa malawak na kalawakan ng karagatan, isang lumulutang na lungsod na may higit sa 5,000 mga mandaragat ay naghahanda para sa isang natatanging pagdiriwang. Ang pagiging malayo sa bahay para sa mga pista opisyal ay mahirap, ngunit sakay ng isang US Navy aircraft carrier, ang Pasko ay hindi lamang isang araw. Ito ay isang di malilimutang timpla ng tradisyon, pakikipagkaibigan at pagkamalikhain. Suriin natin kung bakit ang pagdiriwang ng Pasko sa isang carrier ng sasakyang panghimpapawid ay isang espesyal at nakakapanatag na karanasan. Ang paghahanda para sa Pasko ay nagsisimula ng maaga ng ilang linggo, madalas pagkatapos ng Thanksgiving. Ang mga mandaragat ay nagsasama-sama upang magdala ng ilang maligaya na espiritu sa kulay abo at utilitarian na mga espasyo ng barko. Ang hangar bay, kadalasang tahanan ng mga fighter jet at helicopter, ay nakakakuha ng holiday makeover. Ang mga kumikislap na ilaw, mga wreath na gawa sa kamay, at mga snowflake ng papel ay nakatali ng may pag-iingat. Ang mga mess deck ng barko, kung saan naghahain ng mga pagkain, ay nagiging isang holiday hotspot na may pinalamutian na mga mesa at maligaya na centerpieces na ginawa ng mga mandaragat mismo. At pagkatapos ay mayroong holiday Christmas tree o sa halip, ang Navy na version ng isa. Siyempre, ang mga tunay na puno ay hindi practical sa isang barkong pandigma sa gitna ng karagatan, kaya nag-improvise ang mga tripulante. Minsan ito ay isang kono ng birding pininturahan na karton na pinalamutian ng tinsel o kahit isang puno na gawa sa mga nakasalansan na lata ng kape at nakabalot sa garland. Ang mga mandaragat ay nagiging malikhain, gamit ang lahat mula sa mga ekstrang bahagi hanggang sa duct tape upang gawing masaya at maliwanag ang panahon. Hindi rin nakakaligtaan ang tulay at navigation space. Ang mga malilit na medyas ay madalas na isinasabit, isa para sa bawat stander ng relo, at ang magabilit na string ng mga ilaw ay nakadikit sa mga console at radar. Ito ay isang paalala na kahit na ang barko ay isang high-tech na powerhouse, ito ay isa ring pansamantalang tahanan. Para sa karamihan ng mga mandaragat, isang pagkain ang highlight ng araw, at ang hapunan sa Pasko sa isang sasakyang panghimpapawid ay hindi ordinaryong pagkain. Ang mga culinary specialist na sakay ng barko ay huminto sa lahat ng mga hinto upang maghatid ng isang kapistahan na akma para sa holiday. Larawan ng roasted turkey, glazed ham, mashed potato na may gravy, candied yams, green bean casseroles, at isang kahangahangang hanay ng mga dessert mula sa pumpkin pie hanggang gingerbread cookies. Ang mga deck ng gulo ay puno ng mga mandaragat na pumipila para sa kanilang mga holiday plate at palaging may buzz ng kaguluhan sa hangin. Ang kapitan at mga nakatataas na opisyal ay madalas na sumasama sa pagkain na naghahain sa kanilang mga tripulante bilang kilos ng pagpapahalaga. Ang tradisyong ito ng mga opisyal na naglilingkod sa mga enlisted personnel sa panahon ng Pasko ay isang itinatangi na bahagi ng kultura ng Navy na sumisimbolo sa pagkakaisa at pasasalamat. Ngunit ang pagkain sa Pasko ay hindi lamang tungkol sa pangunahing pagkain. Laging may mga sorpresa. Ang ilang mga culinary team ay gumagawa ng karagdagang milya sa pamamagitan ng pag-ukit ng masalimuot na mga eskultura ng yelo o pagluluto ng mga higanting cake na hugis ng sasakyang panghimpapawid o sleigh ni Santa. Ito ay isang paraan upang gawing espesyal ang araw, kahit na libu-libong milya ang layo ng tahanan. Isa sa mga pinakamahiwagang sandali ng Pasko sakay ng isang aircraft carrier ay kapag si Santa ay nagpakita. Kayon, hindi lang naglalakad si Santa sa hallway sakay ng carrier. Dumating siya na may talino. Minsan siya ay ibinababa mula sa isang helicopter papunta sa flight deck. Ang kanyang pulang suit ay isang kapansin-pansing kaibahan laban sa walang katapusang asul na karagatan. Sa ibang pagkakaiton, maaari siyang lumabas sa isang fighter jet na nagpapatunay na kahit si Santa ay mahilig sa isang maliit na afterburner. Sa sandaling nakasakay na, si Santa, na ginampanan ng isang voluntaryong mandaragat, ay bumabati sa mga tripulante na namimigay ng maliliit na regalo o candy cane. Para sa mga mandaragat na may mga bata, ang araw ay nagiging mas special.
Sa pamamagitan ng mga sistema ng communication ng barko, inaayos ang mga video call para makita ng mga pamilya sa bahay ang kanilang mahal sa buhay. Namigay si Santa ng mga regalo sa kanilang mga anak. Ito ay isang emotional at nakakabagbag damdaming sandali para sa lahat ng kasangkot. At huwag nating kalimutan ang mail. Ang mga paketeng pangangalaga mula sa pamilya at mga kaibigan sa bahay ay puno ng mga sulat, merienda at marahil kahit isang pares ng medyas ng Pasko ay isang mahalagang bahagi ng holiday. Ang post office ng barko ay nag-overtime upang matiyak na ang bawat marino ay makakatanggap ng kanilang bahagi ng holiday cheer. Malaki ang papel na ginagampanan ng entertainment sa pagpapanatiling mataas ang espiritu sa panahon ng bakasyon. Ang Morale, Welfare and Recreation Team ng barko o ang MWR Team ay nag-aayos ng isang serye ng mga kaganapan na humahantong sa araw ng Pasko. Paborito ng karamihan ang talent show. Ang mga mandaragat ay umaakyat sa entablado sa hangar bay o sa mga mess deck na ipinapakita ang lahat mula sa pagkanta at pagsayaw hanggang sa mga gawain sa komedya. Panahon na para magpakawala ang lahat at magtawanan. Tapos yung ugly sweater contest. Bagamat mahirap makuha ang mga traditional na sweater sa pag-deploy, ang mandaragat ay nag-improve sa pamamagitan ng pag-decoration ng kanilang mga uniforme ng tinsel, mga berloloy o anumang bagay na maligaya na maaari nilang scavenge. Ang higit pa sa itaas, mas mabuti. Ang mga movie marathon ay isa ring staple ng Pasko sakay ng isang carrier. Ang mga klasiko tulad ng Home Alone, Elf at It's a Wonderful Life ay ipinalabas sa teatro ng barko na nagbibigay sa mga mandaragat ng lasa ng tahanan. Madalas na inihahain ang popcorn at mainit na kakao na nagdaragdag sa maaliwalas na vibe. Ang kakanyahan ng Pasko sa isang carrier ay hindi lamang matatagpuan sa mga decoration o sa pagkain, ito ay sa mga tao. Ang pag-deploy sa panahon ng vacation ay mahirap, at para sa maraming mga mandaragat, ito ang kanilang unang pagkakataon na magpasko ng malayo sa pamilya. Ngunit ang mga tripulante ay mabilis na naging isang kahalili na pamilya. Ang mga kasamahan sa barko ay nagpapalitan ng maliliit, gawang kamay na mga regalo o naglalaro ng Secret Santa. Ang mga holiday card, iginuhit o isinulat sa panahon ng downtime, ay ipinapasa at mayroong pakiramdam ng pakikipagkaibigan na mahirap ilarawan, ngunit malalim itong nararamdaman ng lahat ng nakasakay. Ang mga serbisyong pinamumunuan ng chaplain ay isa pang mahalagang bahagi ng araw. Maging ito ay isang misa ng Katoliko o isang serbisyo ng Protestante o isang simpleng sandali ng pagmumuni-muni, ang mga mandaragat ay nagtitipon sa kapilya ng barko o isang tahimik na sulok upang ipagdiwang ang espiritual na bahagi ng holiday. Ito ay isang sandali upang i-pause at tandaan kung ano ang tunay na tungkol sa season. Ang buhay sakay ng isang US aircraft carrier ay umiikot sa istruktura at routine. Ang barko ay nagpapatakbo ng 24/7. Ibig sabihin ang mga tripulante ay patuloy na gumagalaw. Ang mga mandaragat ay nagtatrabaho ng mahabang oras, kadalasang 12 oras na shift, upang mapanatiling maayos ang pagtakbo ng maraming sistema ng barko. Mula sa pagpapanatili ng sasakyang panghimpapawid hanggang sa pagsubaybay sa mga sistema ng radar, pagluluto ng mga pagkain at pagpapatakbo ng supply ng logistic, ang bawat marino ay may mahalagang papel na dapat gampanan. Ang nakaayos na schedule ay nagbibigay ng pakiramdam ng normal at focus na mahalaga para makayanan ang mahabang oras na malayo sa bahay. Gayunpaman, maaring pumasok ang monotony ng buhay sa barko. Magkakasamang lumabo ang mga araw na minarkahan lamang ng mga oras ng pagkain, mga shift ng panonood at mga pang-araw-araw na gawain. Pero sa ilang mandaragat, ang katapusan ng linggo ay hindi umiiral. Araw-araw ay parang Martes. Ang paghahanap ng mga paraan upang masira ang nakagawian ay mahalaga. Ang mandaragat ay bumaling sa mga libangan, fitness at mga social na kaganapan upang punan ng downtime. Ang gym ng barko ay isang sikat na lugar kung saan ang mga mandaragat ay nagbubuhat ng mga timbang, tumatakbo sa mga treadmill o sumasali sa mga group workout. Ang iba ay nakakahanap ng aliw sa mga libro, video game o pelikula. Kung minsan, ang Morale, Welfare at Recreation Team ng barko ay nag-oorganisa ng mga aktibidad tulad ng mga karaoke night, card tournament o kahit na flight deck movie screen sa ilalim ng mga bituin. Ang mga sandaling ito ng kasiyahan ay critical para sa pagpapanatili ng moral at pagpapanatiling konektado ang crew. Ang isang sasakyang panghimpapawid carrier ay isang kahangahangang engineering milagro, ngunit ito ay malayo mula sa maluwag o komportable. Ang mga tirahan ay masikip, kung saan ang mga mandaragat ay nasa mga sleeping rack o maliliit na bunk na nakasalansan ng 3 mataas sa mga shared berthing space. Ang personal na imbakan ay limitado sa isang locker, kaya kinakailangan na mag-empake ng magaan at sulitin ang magagamit na espasyo. Ang privacy ay isang luho na sadyang wala.
Ngunit ang patuloy na ingay ay isa pang hamon. Sa pagitan ng dagundong ng paglulunsad at paglapag ng mga fighter jet, ugong ng makinarya at pangkalahatang pagmamadalian ng mahigit 5,000 katao, bihira ang mga tahimik na sandali. Kadalasang natututo ang mga mandaragat na alisin ang ingay sa background, ngunit maaari pa rin itong maging isang malaking kaibahan sa kapayapaan ng tahanan. Kahit na ang mga simpleng gawain tulad ng paglalaba o pagkuha ng pagkain ay maaaring mga ilangan ng pasensya at pagpaplano. Ang mga pasilidad sa paglalaba ng barko ay mataas ang demand at ang mga oras ng pagkain sa mga mast deck ay kadalasang nangangahulugan ng paghihintay sa pila. Gayunpaman, ang mga gawaing ito ay nagiging bahagi ng ritmo ng buhay sa board. Pagtuturo sa mga mandaragat ng katatagan at kakayahang umangkop. Ang nagpapanatili sa mga mandaragat na motibado sa mahabang pag-deploy ay isang pakiramdam ng layunin. Ang pagiging bahagi ng isang carrier strike group ay nangangahulugan ng pag-ambag sa isang mission na mas malaki kaysa sa sinumang individual. Kung ito man ay pagpapakita ng kapangyarihan, pagbibigay ng makataong tulong, o pagpapanatili ng isang nakikitang presensya upang hadlangan ang pagsalakay, ang bawat gawain ng mandaragat ay may epekto. Ang pagkaalam na sila ay naglilingkod sa kanilang bansa at sumusuporta sa isang koponan na umaasa sa kanila ay nagdudulot ng pagmamalaki at kasiyahan. Ang pakikipagkaibigan ng mga tripulante ay isa pang makapangyarihang motivator. Ang mga mandaragat ay nagkakaroon ng malalim na ugnayan sa kanilang mga kasamahan sa barko na nagbabahagi ng mga karanasan na tanging ang mga naglingkod lamang ang tunay na makakaunawa. Ang pagkakaibigang ito ay kadalasang tumatagal ng panghabang buhay na nagbibigay ng network ng suporta sa mahabang panahon pagkatapos ng deployment. Ang homesickness ay isang hindi maiiwasang bahagi ng pag-deploy, ngunit ang mga mandaragat ay bumuo ng mga estratehiya upang makayanan. Para sa marami, ang pananatiling abala ay susi. Ang paglubog sa kanilang sarili sa trabaho, mga libangan, o fitness ay nakakatulong na panatilihing abala ang kanilang isipan at pinipigilan silang isipin kung ano ang nawawala sa kanilang tahanan. Ang iba ay gumagawa ng mga ritual na nagbibigay ng kaginhawahan at pagkakapare-pareho. Maging ito man ay pagsusulat ng pang-araw-araw na mga entry sa journal, pakikinig sa isang paboritong playlist o podcast, o pagbibilang ng mga araw hanggang sa pag-uwi. Ang maliliit na gawaing ito ay maaring gumawa ng malaking pagbabago. Ang mga serbisyong panrelihiyon at mga session ng pagpapayo kasama ang chaplain ng barko ay nagbibigay din ng outlet para sa mga struggling sa homesickness. Ang opisina ng chaplain ay isang ligtas na lugar para sa mga mandaragat na makapag-usap, magmuni-muni at makahanap ng kaaliwan sa kanilang pananampalataya o sa paggabay ng isang taong nakakaunawa sa mga hamon ng deployment. Ang buhay sa dagat ay hindi tumitigil sa mga kaarawan, anibersaryo, o pista official, ngunit ang mga mandaragat ay naghahanap pa rin ng mga paraan upang magdiwang. Ang mga tripulante ay madalas na nagsasama-sama upang markahan ang mga espesyal na okasyon. Ang mga pista official ay particular na makabuluhan. Itinatampok nila ang pagkakaisa ng mga tripulante, pangmahapunan sa pasasalamat, mga serbisyo ng Pasko, at mga countdown ng bagong taon ay nagdudulot ng pakiramdam ng tahanan sa barko, kahit na libu-libong milya ito mula sa baybayin. Ang mga sandaling ito ng kagalakan at pagdiriwang ay nagpapaalala sa mga mandaragat na bahagi sila ng isang bagay na mas malaki, isang pamilya ng mga miyembro ng serbisyo na sumusuporta sa isa't isa anuman ang kalagayan. Ang pag-deploy sa isang US aircraft carrier ay higit pa sa isang trabaho. Ito ay isang paraan ng pamumuhay. Ang mga hamon ng pagiging malayo sa tahanan ay makabuluhan, ngunit gayon din ang mga gantimpala. Natututo ang mga mandaragat ng katatagan, pagtutulungan ng magkakasama, at ang kahalagahan ng paglilingkod sa isang bagay na higit pa sa kanilang sarili. Para sa mga nabuhay sa karanasang ito, ang deployment ay nagiging bahagi ng kung sino sila, isang kabanata sa kanilang kwento na humuhubog sa kanilang karakter at nag-iiwan ng pangmatagalang epekto. Bagamat mahirap ang oras na malayo sa tahanan, puno rin ito ng mga sandali ng paglaki, connection, at pagmamalaki na tumutukoy sa buhay sakay ng isang aircraft carrier. Ang pagdiriwang ng Pasko sa gitna ng karagatan ay nag-aalok ng pananaw na ilang taong naranasan. Isipin na nakatayo sa flight deck sa ilalim ng kumot ng mga bituin. Ang ugong ng mga makina ng barko ang tanging tunog. Walang mga ilaw sa lungsod, walang holiday rush, tanging ang malawak, tahimik na karagatan at isang tripulante na nagkakaisa sa iisang layunin. Pero sa ilang mandaragat, ito ang alaala na nananatili sa kanila. Ang kagandahan ng dagat, ang katahimikan ng gabi, at ang init ng isang komunidad na nagsasama-sama upang lumikha ng isang mahiwagang bagay.
Kapag natapos ang deployment at umuwi ang mga mandaragat, nananatili sa kanila ang mga alaala ng Pasko sakay ng carrier. Marami ang nagbabalik ng mga kwento ng mga malikhaing decoration, ang mga nakakatawang talent show, at ang sandali ng connection na naging special sa kanilang holiday. At para sa mga naglilingkod sa maraming deployment, ang bawat Pasko ay nagiging isang kabanata sa kanilang personal na kwento, isang patunay ng katatagan at espiritu ng mga naglilingkod sa dagat. Ang Pasko sa isang US aircraft carrier ay higit pa sa isang holiday. Ito ay isang pagdiriwang ng katalinuhan, pakikipagkapwa, at ang kakayahan ng tao na makahanap ng kagalakan kahit na sa pinakamahirap na situation. Kaya't kahit na maaring walang snow o umuungal na chimenea, ang Pasko sa dagat ay hindi malilimutan. Ang pagdiriwang ng mga pista opisyal sakay ng isang US aircraft carrier ay isang karanasan na parehong mapaghamong at kakaiba para sa libu-libong mga mandaragat na na-deploy. Ang panahong ito ng taon ay maaring maging particular na mahirap. Ang mga pista opisyal ay isang panahon na kasing kahulugan ng mga pagtitipon ng pamilya, mainit na pagkain, at mga tradisyon na nagpapaalala sa atin ng tahanan. Ngunit para sa mga nakaistasyong milya-milya ang layo sa bukas na karagatan, ang kaginhawahan ng tahanan ay napalitan ng mga bulkhead na bakal, umaatungal na mga jet engine, at ang patuloy na ugong ng makinarya. Ang kawalan ng pamilya sa panahon ng bakasyon ay ang pinakamahirap na bahagi. Para sa maraming mga mandaragat, ito ang kanilang unang pagkakataon na nawawala ang mga itinatangi na tradisyon. Gumising sa mga regalo sa ilalim ng puno, nakaupo sa hapagkainan kasama ang mga mahal sa buhay, o pinapanood ang mga mata ng kanilang mga anak na kumikinang sa tuwa. Ito ang mga sandaling iniisip ng karamihan sa mga mandaragat. Nagising sila sa panibagong araw sa dagat, malayo sa mga taong pinakamahalaga. Gayunpaman, sa kabila ng distansya at mga sakripisyo, ang diwa ng mga pista opisyal ay tumangging kumupas. Ang mga tripulante ay sama-sama upang lumikha ng isang bagay na makabuluhan. Kahit na sa pinaka-hindi kinaugalian na setting, lumilitaw ang mga decoration sa mga hindi malamang na lugar. Mga papel na snowflake na nakadikit sa mga dingding, mga garland na nakasabit sa mga daanan, at mga holiday card na iginuhit ng kamay na buong pagmamalaki na ipinapakita sa mga karaniwang lugar. Maging ang mga mess deck, kung saan hindi mabilang na pagkain ang inihahain araw-araw, ay ginagawang mga festive space kung saan ang mga mandaragat ay maaring magbahagi ng sandali ng kasiyahan. Ang mga pagdiriwang ng holiday sakay ng barko ay nagpapaalala sa lahat ng kapangyarihan ng komunidad. Nagiging pamilya ang mga kasama sa barko, nagbabahaginan ng mga tawanan, mga kwentuhan, at maging ang mga paminsan-minsang off-key Christmas caroling. Karaniwang makita ang mga mandaragat na nagpapalitan ng maliliit at maalalahaning regalo, mga likhang kamay, paboritong merienda mula sa isang pakete ng pangangalaga o kahit isang simpleng sulat kamay na tala. Ang mga kilos na ito ng kabaitan ay may bigat na higit pa sa kanilang pagiging simple. Ang mga hamon ng pagiging nasa dagat, ang pagtatrabaho ng mahabang oras, pagpapanatili ng mga operasyon ng barko, at pag-navigate sa hindi maiiwasang pangungulila ay pinalambot ng mga sandaling ito ng pakikipagkaibigan. Ang Kapaskuhan ay nagiging paalala ng katatagan, pagkamalikhain, at mga ugnayang nabubuo sa mga hindi inaasahang lugar. At pagkatapos, mayroong mga tradisyon na natatangi sa buhay sakay ng isang carrier. Dumating si Santa sakay ng helicopter. Mga pelikulang pang-holiday na pinalabas sa pader ng hangar bay, at mga pakete ng pangangalaga na puno ng mga sorpresa mula sa bahay. Ang mga sandaling ito ay maaring hindi mapapalitan ang pakiramdam ng pagiging tahanan para sa mga pista opisyal, ngunit lumikha sila ng mga alaala na dala ng mga mandaragat sa kanilang buhay. Para sa marami, ang vacation sa dagat ay isang aral sa pasasalamat. Natututo ang mga mandaragat na pahalagahan ang maliliit na bagay, isang tawag sa telepono sa bahay, isang liham mula sa isang mahal sa buhay, o kahit isang tahimik na sandali sa flight deck sa ilalim ng langit na puno ng bituin. Ito ay isang pagkakataon upang pag-isipan kung ano ang tunay na mahalaga at pahalagahan ang mga sakripisyong ginawa sa paglilingkod sa kanilang bansa. Habang ang barko ay nagpapatuloy sa paglalakbay nito, tumatawid sa malalawak na karagatan at dinadala ang mga tripulante nito patungo sa kanilang susunod na misyon, ang Kapaskuhan ay nagpapaalala sa lahat ng nakasakay sa isang hindi maikakailang katotohanan. Ang kahulugan ng vacation ay hindi nakakulong sa isang location. Matatagpuan ito sa mga connection na ginagawa natin, sa mga tradisyong itinataguyod natin, at sa lakas na nakukuha natin sa isa't isa. Kaya't habang ang Pasko sa isang sasakyang panghimpapawid ay maaring kulang sa ginhawa ng tahanan, ito ay puno ng isang bagay na kasing lakas,
ang di natitinag na diwa ng mga mandaragat na nakatagpo ng kagalakan at kahulugan kahit na sa pinakamahirap na sitwasyon. Ito ay isang patunay ng katatagan ng espiritu ng tao at ang walang hanggang ugnayan ng mga taong naglilingkod ng magkatabi. Sa bawat mandaragat na nagdiriwang ngayong panahon sa dagat, hindi ka nag-iisa. Dala mo ang mga iniisip at panalangin ng isang mapagpasalamat na bansa at ang iyong mga sakripisyo ay naaalala. At pagdating ng oras ng pag-uwi, ang yakap ng iyong mga mahal sa buhay ay magiging kapaki-pakinabang sa paglalakbay. Hanggang sa panahong iyon, ang diwa ng mga pista opisyal ay patuloy na magniningning ng maliwanag kahit na sa bukas na karagatan. Kung handa ka ng sumisid ng mas malalim sa mundo ng military tech at diskarte, pindutin ang susunod na video. At sa iyo at sa iyong mga tauhan, maligayang Pasko at maligayang kapistahan. Mag-click ngayon at manatili sa amin.